as an inspiration to Philippine Revolution. Kilala natin si Jose Rizal sa mga nobela at tula na kanyang nagawa. Isang magiting na lalaki, matalino at maraming talento. Kilala rin natin siya bilang ating pambansang bayani. Ngunit sa kabila ng kabayanihang nagawa niya, ay marami pa rin kontrobersya ang idinuduktong sa kanya. Lihim na relasyon. Alam niyo bang may sabi-sabi galing sa mga apo ni Rizal mismo na nagkaroon ng relasyon di umano si Jose Alberto Alonzo, kapatid ni Doña Teodora, at ang panganay niyang anak na si Saturnina? Sinasabing nagbunga ang pagmamahalan ng dalawa at ito ay susulidad na bunsong kapatid ni Jose Rizal. Kaya sa ating kaalaman at ating mga nababasa ay 11 silang magkakapatid. Sinasabing si Saturnina raw ay nagbakasyon kasama ang kanyang ina na si Doña Teodora sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. At nang bumalik sila, meron ng bitbit na sanggol at pinapalabas na ito'y anak ni Doña Teodora. Kung ito man ay totoo, marahil isa ito sa mga rason kung ba't galit si Teodora Formosa, asawa ni Jose Alberto Alonzo, at nagawa nitong pagbintangan si Doña Teodora sa pagtatangkang paglason sa kanya. Guwapo. Hindi ko naman siya nakita personally, pero kasi marami ko siyang babae din. Sinasabi na ang ina ni Adolf Hitler na si Clara Pons, isang katulong na Austrian, ay isa sa mga naging nobya ni Dr. Jose Rizal nang siya ay nasa Europe. Si Adolf Hitler ay pinanganak noong April 20, 1889 na sinasabing pinagbubuntis siya ni Clara Pons noong August 1888. Kung saan naman ay nag-grand tour na si Dr. Jose Rizal sa Europe. Nang nagpunta si Jose Rizal sa Brunn, ay nawala niya ang diamanteng stick pin at sabihan niya na ito natagpuan. Ang nagbalik sa kanya ng diamanteng stick pin ay isang katulong sa hotel na walang iba kundi si Clara Pons. Isa pa rito, masasabing nasa Europe si Jose Rizal noong panahong pinagbubuntis at ipapanganak si Adolf Hitler. Sinasabi rin namang nakuha ang pangalan ni Adolf Hitler sa kanyang kaibigan na si Dr. Adolf Meyer. Pagkakahalitulad si Dr. Jose Rizal at Adolf Hitler sa pisikal na anyo, pati na rin sa katalinuhan at kagalingan bilang isang leader. Ginamit niya yung talino niya sa paglaban sa Kastila. Hindi siya gumamit ng dahas, puro pagsulat lang ng mga nalalaman niya, tsaka nang gusto niyang pagbabago sa Pilipinas. Dahil sa kanyang angking kagalingan, nakasulat siya ng iba't ibang sulatin na hanggang ngayon ay kilalang kilala ng mga Pilipino. Kasama na rito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na ginamit niyang sandata upang ipaglaban ang Pilipinas sa mga Kastila. Liham retraksyon. Totoo nga ba? Alam niyo bang sinasabi na sumulat daw si Dr. Jose Rizal ng isang liham retraksyon na nakasaad ang pagbawi niya sa kanyang sulatin? Ngunit maraming haka-haka na ito raw ay isang pekeng dokumento at dinaya lamang ang kanyang pirma. Isa sa mga rason kung bakit ito ay kahina-hinala ay pinangakong ipapakita ito sa kanyang pamilya noon, ngunit ito'y hindi naganap. At sumunod dito ay napabalita na ang liham ay nawala ng 39 na taon, kaya ang tanong ng karamihan, saan ito napunta? Kaya mapahanggang ngayon ay wala pa ring sapat na ebidensya kung ito ay totoo nga ba o hindi. Kasi binuwis niya yung buhay niya para sa akin. Jose Rizal, isang propeta? Isa raw sa mga pahiwatig ng kanyang pagiging propeta
ay noong panahon na siya ay bibitayin. Kinonsulta ng doktor ang kanyang tibok ng puso at ang resulta ay normal. Nakapagtatakang hindi man lang siya kinabahan sa araw na iyon o sadyang nakahanda lamang siya. Sumunod na rito ay marahil si Jose Rizal ay alam na niya ang kanyang kapalaran. Siya ay naging isang arkitekto kung saan alam na niya kung saan ang kanyang destinasyon. At isang doktor sa mata na kung saan nakita na niya ang pangyayari sa hinaharap. Simula ng pagkabata ay pinangarap na rin ni Jose Rizal maging martir sa kanyang bansa. At noong siya at ang kanyang matandang kapatid ay nagbibiruan, sinambit din ni Jose Rizal ang mga katagang, "Isang araw, mamamatay ako para sa bansa at makikita mo ang aking monumento." Siguro mag-thank you ako na nagising niya yung ng mga Pilipino para lumaban sa mga Kastila. Sumunod ay ang pagdeklara bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal ay diniklarang national hero sa pamumuno ni Gobernador William Howard Taft, isang Amerikano, sa kadahilanang siya ay lumaban sa Kastila sa mapayapang paraan, kumpara kay Andres Bonifacio na gumamit ng dahas upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. May 100 taon na ang nakakalipas, ngunit mapahanggang ngayon ay wala pa ring batas na nagsasaad na si Dr. Jose Rizal ang ating national hero. Ibig sabihin ay, hindi pa talaga siya opisyal na pambansang bayani ng Pilipinas. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, 9 silang pinagpipilian. Ito ay sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchor Aquino at Gabriela Silang. Walang aksyon ang nagawa sa rekomendasyon na magkaroon ng batas sapagkat maaaring dumami ang maiinit na proklamasyon at ito ang magsisimula ng matinding debate tungkol sa kasaysayan ng mga bayani. May ilan kaming tao na nakapanayam na nagsasabi na sa kabila ng kontrobersya ni Jose Rizal, ay karapat-dapat pa rin siyang maging pambansang bayani ng Pilipinas. Fighting for our country and fighting for what is right, fighting for what is truth, is the truth. Maybe, most probably, I will do the same. Marami mang kontrobersya ang nakasunod kay Jose Rizal, masasabi natin hindi siya perpektong tao at may pagkakamali rin siya. Ngunit dahil sa pinakita niyang katapangan at mga paraan upang ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa mga nangaapi, ay may ituturing natin siyang makabayan. Wala mang opisyal na batas na nagsasaad ng kanyang pagkabayani, ay patuloy natin siyang kikilalanin bilang pambansang bayani ng Pilipinas.